mahiwaga ang pagmamahal. At sana, piliin tayo araw-araw ng taong pinangarap nating makasama sa panghabang buhay. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi na ako nagsayang ng bawat oras. Gusto ko na kasing makita ang lugar kung saan ko iniwan si Ethan dati. At kahit napakainit ng panahon, wala akong sinayang na pagkakataon. Naglakad ako patungo sa lugar kung saan napakabigat ng mga huling sandali namin ni Ethan. At nang malapit na ako, parang tila ba nakaramdam ako ng kalungkutan. Ewan ko ba, parang tila ba naging sariwa ang nakaraan kung paano ko iniwan ang isang batang sobrang malapit sa puso ko. Pero teka, may tao. Mamaya na ako lalapit. May naririnig kasi ako nagtatawanan, tsaka may sasakyan na nakaparada dun sa babaan patungo sa ilalim ng tulay. At ilang saglit pa, habang nakatayo ako dito sa may ilalim ng puno, nakita ko yung dalawang lalaki na galing sa ilalim ng tulay. Mapuputi ang balat, tapos medyo mataba yung isa. Di ko din naman maaninag masyado kung ano itsura kasi malayo. At nung sumakay na sila sa sasakyan, eto, dadaan sila sa harapan ko. Habang papalapit ang sasakyan, nakatayo lang din talaga ako. Kaya lang nung napatapat na sa akin yung sasakyan, di ko naman nakita ang sakay. Tinted kasi. Kaya ayun, umalis na. At eto, nagtungo na ako sa ilalim ng tulay. At pagkababa ko, nagtanggal na ako ng jacket, sombrero, salamin at face mask. Napakainit kasi sa daan. At habang pinagmamasdan ko ang buong paligid, napapangiti na lang ako. Kasi andito pa din yung mga ginuhit namin ni Ethan. Mga bakas ng nakaraan na tila ba ibinabalik ako sa kabataan ko. Mga bakas na unti-unting kumukupas. At ang dalawang bata na iginuhit ni Ethan, andito pa din. Nakakatuwa kasi naaalala ko talaga ang bawat oras noong mga panahong lagi kaming magkasama. Nasaan ka na ba, Ethan? Saan ako magsisimula na hanapin ka? Kaya ito, siguro dito muna ako sa ilalim ng tulay. Maghihintay lang ako dito. Baka sakaling magpakita si Ethan. Baka sakaling maramdaman niyang nagbalik na ako. Hindi muna ako uuwi. Maghihintay lang ako. Kasi baka naghahanap pa din siya hanggang ngayon. At sa larong siya ang taya sa nakaraan, alam kong hahanapin niya ako. At alam kong matatagpuan niya ako. Ethan, best friend, nakita mo ba yung lalaking nadaanan natin na nakatayo? Baka si Piero yun ah. Samuel, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka magkatotoo. Tsaka, malalaman natin yan kapag dumaan tayo sa bahay ni Piero.
Malay mo, best friend. Si Piero nga talaga yun. E di, magiging masaya ka na. Samuel. Pre, ewan ko. Hindi ko alam ang pwede ko maramdaman. Bahala na. Ethan, kunwari ka pa. Gusto mo na din namang makita si Piero. At kapag nagkita na kayo, matatapos na ang larong sinimulan nyo. Ang tago-taguan na hindi matapos-tapos kasi di mo siya matagpuan. Oo nga eh. 15 taon na siya nagtatago, Samuel. At kapag nakita ko na siya, hindi na ulit kami maglalaro ng tago-taguan. At eto, nakarating na kami sa tapat ng bahay nila Piero. Pinagmasdan ko mabuti ang bahay na to habang nasa loob ako ng sasakyan. Tila ba, walang nakatira dito. Kaya eto, bumaba din ako para sumilip. Kaya nung makababa ako, lumapit ako kaagad sa gate na kinakalawang ang kandado. Nahalatang hindi pa ulit nabubuksan. Marahil, hindi pa din talaga nakakauwi si Piero. At dahil mainit ang panahon, wala na akong mapagtanungan sa daan. Walang mga tao eh. Kaya, bumalik na ako sa sasakyan. At eto, huminga ako ng malalim kasi naman, si Piero, bakit di pa siya nauwi? Ethan, best friend, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Tsaka mukhang hindi na nauwi si Piero simula nung umalis siya. Ethan, best friend, kaya mo na. Kung ayaw nang umuwi, edi wag. Pero malay mo naman at bigla na lang siya magpakita sa'yo. Ewan ko, Samuel. Bahala na. Tsaka, may isa pa tayong pupuntahan. Saan, Ethan? Huwag mong sabihin dun sa nag-ampon sa'yo. Oo, Samuel, dun nga. Gusto ko lang makita kung andito pa din sila. Bakit, Ethan? Huwag na. Baka makilala ka pa, baka mamaya mapahama ka. Samuel, huwag kang mag-alala. Di na ako makikilala ng halimaw na yun. Gusto ko lang malaman kung nabuhay ba siya pagkatapos ko siyang pukpukin ng bote sa ulo. Okay. Sige, Ethan, ikaw bahala. Pero natatakot talaga ako. Samuel, huwag kang mag-alala. Malaki na ako. Kaya ito, nagtungo na kami kaagad sa lugar na yun. Hindi ko makakalimutan ng daan patungo doon. At nang makarating ako, bumaba na ako kaagad ng sasakyan. Subalit wala na ang bahay kung saan dati ako nakatira. Isang bakanting lote na lang to ngayon. At tila ba, ibinebenta na yung lupa dito. Ethan, nasaan na? Wala na, Samuel. Dito nakatayo yung bahay na yun dati. Bakante na ngayon. Ethan, tara na. Wala na din naman yung hinahanap mo. Oy, mga iho. Anong atin? Gusto niyo ba ang lupa na yan? Uwi ka ng isang matanda na lumapit sa amin. Akala tayo interesado kami sa lupa. Hindi naman po. Pero may tanong lang po ako. Nasaan na po yung nakatira dito dati? Yung dating nakatira dyan. Yung pagkakaalam ko, iho, nasangkot sila sa illegal na gawain. At ayon sa sabi-sabi, yung bata daw na inampo nila namatay na lang sa paghihirap. Nawala na lang kasi bigla yung bata na yun.
Sabi ng mga nakarinig, binubugbog daw ng gabing yun ng isang bata. Tapos, nakarinig na lang sila ng parang nabasag na bote. At matapos yun, naging tahimik na. At ang nakakaawang bata, hindi na muling nakita pa. At ayon sa sabi-sabi, namatay na daw ang bata na yun at inilibing na lang na walang nakakaalam kung saan. Dahil sa sinabi ng lalaki, medyo umagos ang mga luha ko. Naalala ko nakaraan ko. Ako ang bata na yun. Pero di ko pwedeng sabihin sa kanya na ako yun. Baka kasi hinahanap pa ako ng halimaw na yun hanggang ngayon. Sige ho. Alis na po kami. Wika ni Samuel. Alam niya kasing masakit na nakaraan ko yun. Kaya ito, pagkasakay ng sasakyan, siya na nagmaneho nito. At lilisanin na namin ang lugar na to. Hindi ko alam kung babalik pa ako dito. Marahil hindi na. Dahil tila ba, hindi ko na muling mahanap si Piero. At tuluyan na niya akong iniwan. Kasama ang mga alaalang lagi lang nasa puso ko. Samuel, okay lang ba na dumaan ulit tayo sa tulay? Kahit sa huling pagkakataon? Oo naman, Ethan. At baka magkaroon ng himala. Baka andun lang si Piero na naghihintay sa'yo. Tapos ayun, happy na ulit ang best friend ko. Samuel, hindi na ako umaasa. Pero kung mangyayari man yan, ewan ko, bahala na. Pero imposible yan. Hindi na ako aasa.